Nako, nakagagulat talaga mga kapatid. Matapos nagsagawa tayo ng rebuttal sa INC vlogger na si Tinig ng Karunungan, kung alala ninyo. Abay, alam nyo ba? Deleted lahat na content niya. Oh. Ito'y pangalawang pagkakataon na binura talaga niya ang lahat na content niya. Sa ating rebuttal, 'di ba, sabi natin, nako, delikado ang pahayag na ito. Dahil di niya napansin na siya mismo ang nagpahayag pagpapasok umano sa INC na sariling kaligayahan ang gusto, abay, maling iglesia ang inaniban mo. Kaya ka umanib sa iglesia ni Kristo, maling iglesia pinasukan mo. Nako, delikado to. Ah, may kaugnayan kaya sa rebuttal na ito ang pagbura sa lahat na content ni Tinig ng Karunungan? Ating tatalakayin ito, samahan niyo ko. Kumusta? Welcome. Ito inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muli makasama ninyo sa pagkakataong ito at inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo, mga kapatid. At kumusta sa lahat? At inanyayahan natin, huwag kalimutan na kung saan man kayo nagsubaybay ngayon, nakabase, no? I-comment ninyo kung saang lugar kayo para alam natin kung saan napaabot ang talakayang ito, lalo na sa ating mga kapatid na mga OFWs sa iba't ibang panig sa iba't ibang bansa sa ating mundo, no? Welcome po sa ating talakayan. At ang aking rebuttal sana ngayon ay kaugnay sa reaksyon ni Tinig ng Karunungan, isang kaanib sa INC, kaugnay kay Cardinal David, no, yung nakalipas na rally. Pero nagtaka ako, biglang binura lahat na content niya. Kung maalala nyo, ito ang huling rebuttal natin na sabi ko, naku, delikado ang pahayag na ito. Bakit? Balikan natin na yung pahayag niya. Kaya ka umanib sa iglesia ni Kristo, maling iglesia pinasukan mo. Nako, delikado to. Ulitin natin ha. Pili mo, kaya ka umanib sa iglesia ni Kristo, maling iglesia pinasukan mo. Abay, hindi tamang iglesia ang pinasukan mo. So, sa mismong pahayag ni Tinig ng Karunungan, mga kapatid, abay, inamin niya, direkta man na inamin niya na ang taong umanib sa iglesia ni Kristo na hindi para sa Diyos, kundi para sa sariling kasiyahan, ayon sa kaniyang sariling pamantayan, ang ganitong pag-anib ay pagpasok sa maling iglesia. Diba? Inulit-ulit natin yan. Yun ang tinatawag na isang self-destructing statement. Bakit? Suriin natin ang lohika niya. Ibalik natin ang pahayag. Ibalik natin ang pahayag. Kasi kapag ka ang binibigyan mo ng kasiyahan sa sarili mo, kaya ka umanib sa iglesia ni Kristo, maling iglesia pinasukan mo. Yan. Pinaulit natin ha. Siya mismo ang nagpahayag diyan, hindi Katoliko ang nagpahayag diyan. Yun ay isang self-destructing statement ng INC member. Nako, delikado to. Suriin natin ang kanyang lohika. Una, yung premise niya. Ano yung premise niya? Pagka ang binibigyan mo ng kasiyahan sa sarili mo,
kaya ka umanib sa iglesia ni Kristo, Anong kasunod? maling iglesia pinasukan mo. O, yan. Maling iglesia ang pinasukan mo. Di ba? Self-destructing statement talaga, mga kapatid. Di niya napansin. Sa hangaring binanata ni Madriaga, di niya napansin. Hindi niya namalayang tinatamaan niya mismo ang ANC. Dahil sa dulo, ang sabi niya, kung masaya ka, kundi hindi para sa Diyos, umanib ka sa iglesia, maling iglesia ang pinasukan mo. Talaga bang Diyos ang binigyan ng kasayahan kung ang pinili mo, mga kapatid, ay ang iglesyang tatag lamang ng tao? Yun ang huling rebuttal natin sa kaniyang content, no? At ito, nakagagulat. Binura lahat ng mga content talaga niya. Kung maalala, ito'y pangalawang pagkakataon na dahil nung ginamit niya itong aklat katoliko na ito, Papal Encyclical, sinagot namin ni Ka Bornok Factbusters PH. At binura din ang mga videos sa content niya. Kaya nagsimula siya kaugnay sa talakayan politika, no? Ito ang Papal Encyclical, si Tinig ng Karunungan. Kung maalala ninyo, mga kapatid, siya yung gumagamit nitong The Papal Encyclical. Dahil nabasa dito, bago tayo mag-comment sa kay Gutisa at kay Madriaga, kung maalala ninyo, ginamit niya itong Papal Encyclical para patunayan, pahina 39, na ang Iglesia ni Kristong inaniban niya at tinatag ni Felix Manalo ang pinatunayan sa aklat ng Simbahang Katoliko, sino ka man, kung ikay hindi Iglesia ni Kristo, ay hindi ka Kristiyano. Pakinggan natin muna. Ano pa ang patotoo ng librong ito, Aklat Katolika tungkol sa iglesia ni Kristo? Sa page 39 naman po, ganito sinasabi, whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Kaya si Mr. Tamperd, hindi Kristiyano talaga yan. Okay. Gusto niya, yung kinaaniban niya, Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Pero ang gusto ng kanyang amo, doon kayo sa Iglesia ni Kristo. Sapagkat doon kayo makikilalang Kristiyano. Yan. Siya ay kaanib sa Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo. Imagine, ginamit, dahil ito talaga ang palaging ginagamit din sa mga ministro ni Felix Manalo. At kaya, di ikipagtataka na kahit itong vlogger sa channel na Tinig ng Karunungan ay gumagamit din nitong Papal Encyclical sa pahina 39 dahil nakasulat sa binasa niya, whoever he is and whatever he is, who is not in the Church of Christ is not a Christian. Kaya, gusto niyang ipalitaw dito, mga kapatid, na pinatunayan mismo sa Aklat Katoliko na sila ang tunay na Kristiyano dahil dinala nila ang Iglesia ni Kristo. Ano ba ang tunay na kahulugan sa sipi na ginagamit dito? Kung meron tayong common sense, di ba? Napakalinaw kahit common sense naman ang gagamitin. Ang pahayag na nakasulat sa opisyal na aklat ng Simbahang Katoliko, mga kapatid, hindi ito tungkol sa Church of Christ na itinatag ni Felix Manalo, kundi tungkol ito sa Church of Christ na walang iba, na ayon sa Catechism of the Catholic Church 811, if we would define the true Church of Christ, which is one Holy Catholic Apostolic Roman Church. So, ibig sabihin, ang ginamit dito, bakit?
Dahil may iniwasan kasi. Mag-ingat kayo. Ito ang iniwasan, no? Sa unang bahagi na iniwasan niya, ito mga kapatid, the ban of humanity, ang tinutukoy is the Catholic Church. Kaya, ang karugtong, ito, whoever he is and whatever he is, he who is not a Church of Christ is not a Christian. Yon ang konteksto. So, ibig sabihin, ang tinutukoy sa aklat na ito ay hindi ang Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo. Sa konteksto ng Papal Encyclical na aklat, ang tinutukoy na Church of Christ ay yaong may apostolic succession, hindi yung basta hula-hula na lang. Merong sakramento at may patuloy na kasaysayan mula sa mga apostol hanggang sa kasalukuyan. So, bakit mali itong tinig ng karunungan, mga kapatid, na isang kaanib sa INC? Dahil ang tinig ng karunungan ay inaangkin. Ibig sabihin, squatter. Ang sipi at inilapat sa Iglesia ni Kristong itinatag ni Felix Manalo. Ito ay malinaw na pagbaluktot sa nakasulat sa Aklat Katoliko. Hindi tinutukoy sa sipi ang Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo na lumitaw sa ika-20 na siglo. Walang binanggit sa encyclical, Papal Encyclical, na tungkol kay Felix Manalo, kundi ang iniwasan ang tungkol sa One Holy Catholic Apostolic Roman Church na inilarawang tunay na Iglesia ni Kristo. So kung tanggapin ng tinig ng karunungan ang siping, ito bilang otoridad, mga kapatid, abay inaamin nila na tama ang turo sa simbahan Katoliko. Ngunit, sabay nilang tinanggihan ang mismong simbahang Katoliko na pinagmulan sa pahayag na ito. Ito ay pamimitas lamang, mga kapatid, sa linya. Quote mining, inaalis ang tamang konteksto na ginagamit para suportahan ang sariling paniniwala sa iglesyang tatag ni Felix Manalo. So therefore, ang sipi, he who is not the Church of Christ is not a Christian, ay toro yan ng simbahan Katoliko, hindi kay Felix Manalo. At may tiyak na kontekstong theological, hindi patungkol sa Iglesia ni Kristong itinayo ni Felix Manalo at hindi lisensya para angkinin ng sinumang sikta. Di ba? So, hindi lahat na salitang binabanggit ang Church of Christ, mga kapatid, ay otomatiko nang patungkol sa Iglesia ni Kristo tatag ni Felix Manalo. Ang katotohanan ay nasusulat sa kasaysayan, konteksto at kabuoang aral, hindi sa pilit na pag-aangkin kung ito'y magiging squatter talaga. At hindi lang yan, mga kapatid, sa huling bahagi sa ating rebuttal, nag-react tayo sa reaksyon niya kay Atty. Claire Castro. Dahil, tama naman, abogado kasi si Atty. Claire Castro, no, na kaugnay sa kamalian ni Gutisa, yung surprise na witness ni Senador Rodante Marcoleta. At kadalasan sa kaniyang mga content may kaugnayan kay Senador Rodante Marcoleta. Pero ito, burado lahat talaga ang content niya ngayon. So, nag-react tayo sa kanyang reaksyon din dahil mali daw si Atty. Claire Castro at gamit niya yung role of evidence na gustong ipahiwatig na kahit
yung salaysay na piki ang pagnotaryo, basta umano nanumpa na yung oral at oral testimony sa Senado, yon mas mabigat daw umano yon. Oh. Kaya nag-react tayo. Huling reaction natin yon dahil may plano pa tayo na mag-react sa kay Cardinal David. Pero nabura lahat na video niya ngayon. Eto, balikan muna natin. Ang binigyan niyang reaction dito mga kapatid, alam niyo, si Atty. Claire Castro pa. Nag-react siya. Sabi niya, abogado yan. Yan ang paliwanag niya. At mali si Atty. Claire Castro daw mga kapatid. Bakit? Meron siyang sinabing, tama si Gutesa kahit piki yung notaryo dahil under oath naman ang kanyang oral testimony daw. At tanggap na tanggap daw yan batay sa role of evidence. Asan kaya yon? Role of evidence. Role of evidence, Pero role of evidence ang tinatalakay diyan. Nandyan umano na kahit piki ang notaryo, nakakagulat, di ba? Alam ko, nanood si, walang personalan argumento lang. Nanood si Tinig ng Karunungan. Isa-isahin natin mga kapatid ang kanyang pahayag. Batay sa reaksyon niya kay Atty. Claire Castro. Kasi mga akli ganito yan. Pag hindi yan notaryado, ano bang dahilan kung bakit kailangan magnotaryo? Sige. Kasi pag notaryado yan, ibig sabihin umapil kasi isang notary public. Abogado At yan. pinatutuhanan mo yung statement mo dyan. So O, kumbaga, ibig sabihin, mali para sa kanya si Atty. Claire Castro dito. Abogado yan. O, parang pinalit daw na siya mismo. Tama. Okay. pag notaryado na yan, because merong authority na nabigyan ang isang notary public na i-attest mo yung katotohanan na siya ang gumawa at siya ang pumirma at naintindihan niya yung gawa niya. Walang problema doon. Alam Yun na ang namin yun. patutuhanan ng notaryo publiko. Oo nga, Na walang siya problema mismo doon. ang pumirma niyan. Naiintindihan niya. Kasi doon sa, parang sa jurat, sasabihin niya na naintindihan ng tao yung ginawa niya. I hereby, diba? Sworn and, ang tawag na, sworn and, ano yun? Nakalimutan ko na. Subscribe and sworn to before me. Hira. Yan. Subscribe and sworn to before me. Kaya ganyan, in the city of ganyan. Yan. Ibig sabihin, pinirmahan niya yan sa harapan ko. Walang problema doon. So kung pinirma niya, naiintindihan niya yan. Kasi tatanungin naman ng notary public. Walang problema talaga sa pahayag ni Atty. Claire Castro. Ang problema dito, pinalitaw ni Tinig ng Karunungan na isang kaanib ng INC mga kapatid na tama si Gutesa kahit piki ang notaryo na wala na si Gutesa, di ba? Dahil under oath ang kanyang oral testimony. At sabi pa niya, nasa role of evidence daw yan. Taas mo yung kanang kamay mo. Naiintindihan mo ba itong sinulat mo? Ikaw ba pumirma dito o pirmahan mo sa harapan ko to? Ikaw ba to? Amin na yung ID mo. Ayan yan, di ba? So kung sinabi ng lawyer, ng notary public na hindi siya ang nagnotaryo niyan, ay meron. Ang galing, no? So sabi pa niya, ang galing. May depekto Talino yung ni statement attorney, no? niya. Talino ni attorney, ano? I mean, may depekto yung kanyang affidavit. Sige. May depekto. Di ba? So, ang depekto niyan is, pwede lang Dito, malinaw mga kapatid na ang depekto hindi ang pahayag ni Atty. Claire Castro. Ang depekto ang pahayag mismo ni Tinig ng Karunungan. Bakit? Isa-isahin natin, niya makonsider as private document. Kasi pag notaryado na yan, pwede na siyang consider as public document para pwede mo siya i-present. Di ba? Parang na-authenticate na siya na totoo yan. Private document yan. Ang ating tatalakayan dito, bahagi lang muna. No? Magbigay tayo ng reaksyon dito sa pahayag ni Tinig. Ito, reaksyon niya kay Atty. Claire Castro, binigyan din natin ng reaksyon. Tapos ang dating pa is, ang liit na bagay
nasasabihin mo notaryado yan, umarap ka dito sa notaryado yan, tapos yung tao palang pumirma dyan, hindi pala yan yung notary public, so fake yan. So sa maliit na bagay na nahulihan ka na namemeke ka, what more sa katotohanan doon sa sinabi mo? O, di ba? Yan ang katwiran ng isang abogado. Oh, yan talaga ang katuwiran ng isang abogado. Pakinggan muna natin, ano ang katuwiran ng hindi abogado? No? Abogado yan, undersecretary ng Presidential Communications Office yan, official yan na humaharap sa media, anong pinapatanggap niya sa taong bayan? Pagka daw pineke yung notaryo, isang maliit na bagay, peke na rin daw yung testimonya, yung kabuuan ng affidavit. Mali na Mali daw. Mali. O, sa mga nagsubaybay ngayon at sa may nabasa ako dito, galang, talibong, magbigay ka ng talata sa Bible na ang Iglesia Katolika ang pangalan ng iglesyang itinayo ng ating Panginoon Jesucristo. Di mo ba yan alam? Sa Mateo 16:18, bago dyan bigyan natin ng reaksyon, sagot si Pargalang. Mateo 16:18, kung gamitin natin ang Greek Bible, kago di soy lego hoti so i Petros kay epitaw ti Petra o ikodomi so monte ecclesia. Oh. So itinatag niyang iglesia niya. Ano yan? Gawa Kapitulo 9:31. Himin on Ecclesia Catholis, tis Judayas kay Galalias kay Samarias, erenen ekenyen oy kumunubini. So nandiyan ang Ecclesia Catholis. Kung ikay kaanib sa Iglesia ni Cristo, kahit ang Iglesia ni Cristo nagsabi, ang pasugo ninyo, that the true Church of Christ is the Catholic Church. Okay, ipagpatuloy natin. Ito si Tinig ng Karunungan sa INC. naman. Maling-mali ka na naman doon. Under oath na si Mr. Orly. Mas mabigat pa ba naman yung oral testimony kaysa affidavit? O, maling-mali talaga umano. Si Attorney Claire Castro, Attorney Claire Castro, mali ka daw. Ayaw nitong kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kahit pa napiki ang notaryo, mas mabigat daw ang under oath na oral testimony. Tama ba yan? Nako, kung lohika ang susundan mga kapatid, mali ang talaga ang pahayag nitong kaanib sa INC na tinig ng karunungan. At itong pahayag na ito, napakapanganib din ang lohika niya. Bakit? Yung pagsabi na kahit piki ang notaryo, mas mabigat pa rin umano ang under oath oral testimony sa Senado. Kaya hindi na mahalaga kung piki man yung notaryo. Paano na lang ang Latin maxim sa mga nag-aaral sa batas, di ba? Binanggit natin na yan kanina mga kapatid. Ano yon? Falsos en ono, falsos en omnibus. False in one thing, false in everything. Napakalinaw yan. So, ang panunumpa ay hindi basta-basta. Hindi ito salita lamang. Ang panunumpa ay isang legal na proseso ito. So, ibig sabihin, kaya tinatalakay ni Atty. Claire na dapat may lehitimong administering officer. Sa pampanumpa. Dapat may balidong dokumento. At nung kami ay sinampahan ng kaso, kaugnay sa pag-vlog ko dito, mga kapatid, dalawang ID talaga yan, no? Para sa counter affidavit. So, dapat balidong dokumento. At dapat walang pandaraya sa pinagmulan talaga. So, ibig sabihin, kung ang affidavit o sino mang salaysay, mga kapatid, ay may piki na notaryo,
Tama si Atty. Claire. Walang bisa ang panunumpa. Kung sabihin ni tinig ng karunungan, meron. Dahil nasa tinatawag na role of evidence. O sige nga, ilatag anong role of evidence na nagsabi na kahit piki ang notaryo, basta under oath, ang oral testimony sa Senado ay lehitimo. Hindi pwedeng piliin yung bahaging gusto nilang paniniwalaan at and then itapon yung bahaging piki, di ba? Ulitin ko, falsos in uno, falsos in omnibus. False in one thing, false in everything. Kaya, ang pamimiki ng notaryo, hindi simpleng technicality ito. Bakit? Ang pamimiki ng notaryo, yun po ang tinatawag na falsification of public document. Kaya nga, nawala si Gutisa, di ba? Isang mabigat na krimen yan, hindi yan maliit. Nagpapakita yung sadyang panlilingla mula pa lang sa umpisa. Kaya tama ang sinabi ni Atty. Claire Castro. Kung piki ang simula, piki ang buong proseso. Falsos in uno, falsos in omnibus. Ibig sabihin sa batas, ang bunga ng illegal na gawain ay din tinatawag sa mga abogado fruit of the poisonous tree principle. The fruit of the poisonous tree cannot be acceptable. Di ba? Yan. So, double standard mga kapatid ang tinig di karunungan. Bakit? Kaniyang ipinagtanggol si Gutisa na kahit piki ang notaryo. Bakit? Dahil tinatawanan at minaliit niya ang testimonya ni Caramel Madriaga na wala namang pamimiki. Lehitimo ang kanyang notaryo. So, ipinakita nito mga kapatid na hindi prinsipyo ang pinaghawakan, kundi yung sino ang kinakampihan. Di ba? So, ang argumento ng tinig ng karunungan mga kapatid, salungat talaga sa batas. Salungat sa lohika. Salungat ba sa hustisya? Imagine. Balikan natin ang kanyang pahayag ha. Ito. Under oath na si Mr. Orly, mas mabigat pa ba naman yung oral testimony kaysa affidavit? Masasagot niyo po yan, Attorney Claire, bilang isang abogada. Alam na alam niyo yan under the rule of... Oy, sandali lang. Nakita ko si Factbusters PH. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa Factbusters PH, mga kapatid. Kay Kaburdo, pabutin natin ng 1,000 mahigit. No. Malapit na. No? Okay, tuloy natin ang ating pagtalakay ngayon. Evidence. Mas mabigat ang oral testimony na pinasumpaan mo kaysa sa affidavit mo. Yan. Imagine, nasa role of evidence daw na kahit peke yung notaryo, pero under oath ka naman sa oral testimony sa Senado, mas mabigat yung under oath. Mga kapatid, di ba, falsos in uno, falsos in omnibus? Hindi pwedeng sabihin, mabigat ang under oath kung ang mismong panunumpa ay nakatayo sa kasinungalingan. Sa batas at katotohanan, kapag piki ang ugat, patay ang buong puno. Yan po. Yung sinabing, ayon daw sa role of evidence, mas mabigat ang oral testimony ni Gutisa sa Senado kaysa piking affidavit. Totoo ba yan? Kahit masusuriin ninyo sa batas, maling-mali yan. Mali kahit sa lohika. Mali kahit sa hustisya. Ang pahayag ng tinig ng karunungan na ito mga kapatid na mas mabigat ang oral testimony
ni Gutesa sa Senado kaysa picking affidavit, hindi tama. Hindi yan ilalim ng role of evidence. Baka may lalabas sa 2027 o 2028 na role of evidence na nagsabi kaugnay sa kanyang pahayag. Sasabihin yung kaugnay sa kanyang pahayag. Pero hindi tama kahit nasa ilalim ng role of evidence. Ang batayan, mga kapatid, ay prinsipyo ng katarungan. Oh. Ang panunumpa ay hindi ito dahil sabi niya, ituloy natin ha. Sandali. Basta nanumpa na umano. Mas mabigat ang oral testimony na pinasumpaan mo kaysa sa affidavit mo, sapagkat yung affidavit, pwede pong dayain yon. Oh, yan. Ang argumento niya, mga kapatid, ang panunumpa, tandaan natin, yung panunumpa, hindi yan otomatikong nagbibigay ng kredibilidad. Sa batas, ang tanong ay hindi, ang tanong diyan ay kaugnay sa katotohanan, hindi yung lugar at entablado ng nagsasalita. Kahit ba't ito'y sa Senado ng ating bansa, mga kapatid, kung ang pinanggalingan sa salaysay ay may kasinungalingan, ang anumang ulit nito, oral man o nakasulat, ay hindi talaga nalilinis ng panunumpa. Kaya ulitin natin, falsus in uno, falsus in omnibus, false in one thing, false in everything. Ang batas ay hindi nakatakda na mas mabigat ang oral testimony kaysa affidavit. Asan yan? Sa binanggit niyang role of evidence. Sa halip, sinusukat ang bigat ng ebidensya batay sa katotohanan at batay sa consistency. Yung integridad ng testigo mismo. Yung kawalan ng pandaraya. Paraan para makuha yung salaysay. So kung ang unang dokumento ay peke, abay, malinaw na ang kasunod na salita ay kontaminado sa peke. Kaya nga, falsus in uno, falsus in omnibus. Sa lohika ng hostisya, ano yan? Piking ugat, patay ang puno. Hindi pwedeng sabihin, peke ang affidavit, pero totoo ang oral testimony na galing din sa parihong bibig. Tama ba yan? Kung gagamitin ninyo ang lohika, piki ang affidavit. Yun ang huli nating rebuttal sa kanya. Pero ang napakabigat talaga, yung di niya napansin, kaugnay sa pahayag na ito. Kaya ka umanib sa Iglesia ni Cristo, maling iglesia pinasukan mo. Nako, delikado to. Ulitin natin ha. Pili mo, kaya ka umanib sa Iglesia ni Cristo, maling iglesia pinasukan mo. Abay, hindi tamang iglesia ang pinasukan mo. So, sa mismong pahayag, ni tinig ng karunungan, mga kapatid, abay, inamin niya, direktaman na inamin niya, na ang taong umanib sa Iglesia ni Cristo na hindi para sa Diyos, kundi para sa sariling kasiyahan, ayon sa kaniyang sariling pamantayan, ang ganitong pag-anib ay pagpasok sa maling iglesia. Diba? Inulit-ulit natin yan. Yun ang tinatawag na isang self-destructing statement. So, wala kayang kaugnayan sa pahayag na ito ang nangyaring pagbura ngayon sa lahat ng mga content ni tinig ng karunungan. So, rebuttal lang ang ating ginawa. Dahil alam naman natin, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, ay magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ito lang ang update ngayon. Mag-react sana ako sa
reaksyon din niya kaugnay kay Cardinal David, pero burado na ang lahat na video ni Tinig ng Karunungan. Maraming salamat, hanggang sa muli.